Good morning mga ka-farmers. Ito ngayon, yung sinasabi ko na panahon ng pagpapatubig. Papatubig uli kami ng sibuyas. Ayan. Medyo malalaki na sila. Itong gawing taas tapos na to. Ayan. Medyo malalaki na yung mga sibuyas. Pero ang strategy namin ngayon mga ka-farmers, hindi katulad nung nakaraan. Kasi itong nakuha ko na kasama ko ngayon, expert na to sa sibuyas Matagal na siya nagsisibuyas. Mas kilala niya yung diskarte. Tulad nito mga ka-farmers. Nung nakaraan, pag natubigan namin yung isang plot, pinapakawalan namin yung tubig. Kasi natatakot ako, wala nga akong experience, baka ako masira yung sibuyas. Pero ngayon, ang diskarte niya, diskarte nung kasama ko na, sabi ko nga sa inyo, expert, meron siyang kasalukuyan niya na inaalagaan din na 19 na lata. So malaki-laki yun, malaki yung area na yun. Ito kasi 4 lang Imaginein mo yung 4, ayan Ganyang kaluwang. Imagine mo kung gaano kalaki yung 19. So ang sistema ngayon, kumbaga, pupunuin niya ng tubig ito, pinupuno niya ng tubig, ayan. Pupunuin niya ng tubig yung pinaka-plat. Tapos hindi na namin itatapon. Pababayaan na lang namin na mag-subside yung tubig diyan sa loob, ayan. Hindi katulad dati, ang naging strategy namin dati kasi tinatapon namin yung tubig kasi natatakot kami na baka masira yung sibuyas dahil hindi naman kami expert. Pero ito yung binabanggit ko sa inyo last time na mukhang mas tamang procedure. Ito yung pinaka tamang dapat gawin. Patubigan mo siya, huwag mong itapon yung tubig, and then pag medyo bumababa na siya, yung tubig, nakakulong lang ito Pag napuno na ito, sasara niya yan. Ayun yung tubig mga ka-farmers Pumapasok yung tubig dito sa pinaka-block na to. Pag ito napuno niya na, yan, pag napuno niya na to, sasara niya na, yan Ayan. Almost puno na ito, sasara niya na yan. Tapos ililipat naman niya doon sa kabila naman yung kabila naman ng papatubigan niya, yan, sinara niya na. So ito, nung last time, pagka may tubig na ganito, ang ginagawa namin, tinatapon namin yung tubig, which is mali. Ito ang tama ngayon. Pababayaan niya na mag-subside dito, and then pagka malapit ng lumubog yung lumubog yung tubig, sasabayan niya ngayon ng pataba, which is nakita ko mas tama kasi pag pinatabaan mo ito nang wala ng tubig, hindi matutunaw yung tubig, yung hindi matutunaw yung pataba. Ibig sabihin, pag hindi natunaw yung pataba, hindi siya masyadong magre-reflect dun sa sibuyas. Samantalang ito, nakakulong yung tubig, tapos ipapatabaan niya, tulad niyan, kabila naman ng tinutubigan namin, which is mas tama. Ito yung binabanggit ko sa inyo mga ka-farmers yung last video ko na nakita ko na mas tamang procedure. As I mentioned sa mga previous na vlog ko mga ka-farmers, first timer ako hindi ko talaga kabisado rin, hindi ko pa alam. So sa bawat galaw, sa bawat araw, sa bawat nakakasalamuha ako ng mga lihitimong mga farmers, mga expert na mga farmers, natututo ako. Nakikita ko kung ano yung mas tama. Well, admittedly, yung ginawa ko last time mali. So, wag niyo ako ibabash doon. Mali ako doon. Hindi tama yung ginawa kong procedure. Ito, tama tong procedure na to. Dahil yung kasama ko ngayon na nagpapatubig ay expert sa pagsisibuyas. Ayan Kung papansinin niyo mga ka-farmers, kumuha na siya ng pataba. At kung titignan mo, may tubig pa. Last time kasi, sinabugan namin siya ng pataba, wala nang tubig So, hindi matutunaw. Ayan May tubig pa, nilalagyan niya ng pataba. Ang principle, nilagyan niya ng pataba na may tubig pa, malulusaw ngayon yung pataba. Habang lumulubog yung tubig dun sa lupa, sinisipsip na, nalulusaw yung pataba, sinisipsip na nung halaman yung pataba. Ito ang tama. Admittedly, yung ginawa ko last time mga farmers mali. Sabi ko nga sa inyo, baguhan ako, hindi ko kabisado. Pero ako nakita ko ngayon, ito ang tamang procedure. Yan. Ako naman, since nag-aaral ako sa pagsasaka mga ka-farmers, nakikita ko naman yung tama at saka kung ano yung mali So yung mali kong mga nagawa, kinukorek ko dito sa vlog para at least may idea rin kayo kung ano ang mas tamang procedure. Ayan Diba? May tubig pa, nilalagyan niya na ng pataba. Ang principle, matutunaw yung pataba dyan sa gitna, sa loob na yan.
And then, sisip-sipin ngayon ng halaman yung tubig. Nung nakaraan kasi pinatabaan namin tapos tinapon namin yung tubig di ba? Sayang. Ito ang tama. Yan. So sabi ko nga sa inyo, bawat araw, bawat procedure, bawat nangyayari, natututo din ako. Nakikita ko yung tamang procedure. Yan o. Is tayo ng konti mga ka-farmers. At mag-ano siya. Papataba niya. Oops! Balik. Yan. Lesson learned. Diba? Kaya lagi lang po kayong tumutok sa vlog natin. Matututo din kayo. Kasi magsabayan tayo. Sabayan nyo ako na matuto. Matututo tayo pareha sa tamang procedure. Yung ginawa ko nung nakaraan, mali. Ito tama, mga kasama, mga ka-farmers. Yan. Yan, may tubig pa. Nilalagyan na namin ng pataba. Para sipsipin din yan. Yan. So ayan po. Pakita ko sa inyo yung pakita ko sa inyo yung mga sibuyas ngayon. Ayan, medyo malalaki na sila. Kahit na hindi ganoon kaganda yung naging preparation ng lupa, kahit papaano kumbaga lumalaban din yung mga sibuyas. Ayan. Baka sakali awa ng Diyos na kumita rin, baka makabawi din. Ayan. At doon sa baba, malaki na sila. Malalaki na sila. 1 month siya nung 6. So 1 month and ilan na ngayon? 1 month and 6 days. Yan. And ito naman yung palay. Maganda na rin yung laman ng palay. Siguro mga 2 patubig pa. Yan, makikita mo din, makapal-kapal din yung laman ng palay. Yan. So mga 2-3 patubig pa to, gagana na yan. So guys, mga ka-farmers, please subscribe, like, share, pakipollow nyo na rin po para updated tayo sa mga nangyayari dito sa bukid, para sabay-sabay nating matutunan yung mga procedure sa pagsisibuyas, sa pagpapalay. Maraming salamat.